Canada, isang batang babae ang nakadiskubre ng isang supernova o isang bituin. Naispatan nito ni Catherine habang tumitingin siya sa imahe sa kalawakan. Kasama niya noon ang kanyang ama na isang amateur astronomer. Ang supernova po ay yung bituin na sumasabog habang papatapos na ang buhay nito. Kinumpirma ng Royal Astronomical Society of Canada ang supernova na nadiskubre ng 10 taong gulang na si Catherine. Siya ang sinasabing pinakabatang nakagawa ng ganoong discovery. Balik po tayo dito sa Pilipinas. Nagsampa na ng patong-patong na kaso ang kasambahay sa Maynila na minaltrato umano ng kanyang mga amo. Nakatutok si Cara David, eksklusibo. Sa loob ng 2 taon, tiniis daw ni Violi, hindi niya tunay na pangalan, ang pang-aabuso ng amo niyang sina Mario at Cynthia Regis. Baka sa kanyang katawan ang peklat ng pagmamaltrato, balikat at mga kamay na pinukpok umano ng martilyo, tiyan na puno ng peklat ng saksak at kung ano-ano pang sugat, dulot umano ng paulit-ulit na pambubugbog. Sinusuntok po, tinatadyakan, sinasampal po. Parang lahat-lahat na po eh. Minsan po naisip ko rin pong magpakamatay. Kasi hindi ko na rin po kasi kaya. Sa pamamagitan ng sulat na ito, ipinadaan ni Violi ang kanyang paghingi ng saklolo. Inilusot niya ito sa pamamagitan naman ng maliliit na butas na ito. At nitong Martes, nakita ng kanyang kapitbahay. Sinagot ang kanyang panalangin ng mga taga-Women's Desk ng Manila Police District at mga tauhan ng barangay na dumating. Hindi magagawa ng isang bata para saktan mo yung sarili mo. Yung tainga niya, pipi na. Tapos yung mga balikat niya, akala mo ba talaga kargador siya eh. Kanina, nagsampa na ng kasong illegal detention, serious physical injuries at paglabag sa anti-trafficking law ang pulis laban sa mag-asawang Mario at Cynthia Regis. Sinubukan naming hanapin ang mag-asawa pero nakakandado na ang kanilang tahanan. Ayon sa pulis, itinatanggi ng mag-asawa ang pagmamaltrato. Si Violi raw ang gumawa ng mga sugat na ito sa kanyang sarili. Ayon sa kanila, pag naglalaba daw yung babae, yung katulong, daw yung accident prone, lagi nasasabit yung likod doon sa washing machine, sa may sampayan, kaya nagkakasugat-sugat. Yun ang sabi nila? Sabi nila. Sa interview namin sa lahat doon, sinasaktan. At doon daw sa area na yun, talagang noted yung allegedly sa pananakit ng katulong. Kanina, sinamahan namin sa DSWD si Violi. Nangako ang DSWD na bibigyang proteksyon si Violi. Tutulungan sa medikal, legal at psychological nitong mga pangangailangan. She's now in good hands with the government. Sana sa kamay ng DSWD, tuluyan ng maghilom ang mga sugat ni Violi, sugat di lamang sa katawan, kundi pati sa kalooban. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Sa Novaliches, sa Quezon City, isang batang 3 taong gulang ang namatay nung pagsalubong sa bagong taon. Natusok ang kanyang ulo ng stick ng paputok na kung tawagin po ay kwiton. Mas makapal po yan kaysa sa stick ng kwitis. Hindi kasama sa listahan ng DOH ang kasong ito. Nakatutok si Mark Salazar, exclusive. Unika iha si Bea Cassandra, ang bukal ng kaligayahan ng kanyang pamilya, mga kaibigan, at kahit nga raw nang hindi niya kilala. Ganyan po talaga siya kabibo. Lahat ng taong makita niya, "Ay kuya," maski mga nagbebenta lang dyan, "Ay kuya," palabati siya tsaka bibo siya. Pero 15 minutos bago ang bagong taon, naganap ang hindi inaasahang salubong ng pamilya Hilario. Magka-countdown kami sa labas, magtatalunan nga po kami. Bigla pong may narinig siyang tumunog. Malapit po kami sa buko. So akala niya buko. Sabi niya, "Uy, buti na lang hindi kami tinamaan." Tapos nung pag gano'n niya, nakita niya na lang yung anak niya. Meron na pong stick sa ulo. Na nakaturok sa ulo niya. Stick na kahoy mula sa kwiton na mas mataba raw ng konti sa kwitis ang bumaon sa ulo ni Bea. Nakuha pa ng batang lumaban para mabuhay sa 3 ospital na pinagdalhan sa kanya. Pero January 2, sumuko rin siya sa edad na 3. Tinanggap na lang namin. Sabi ko nila sa kanya na alam ko mahirap pero tulungan mo na lang si mami na makayanan yung mga pagsubok na dumadaan sa amin.
i-angel. Opo, sabi nga po nila, ang batang wala pang 7 years old, angel yan pag akyat agad. Ang Diyos po natin ang nagbibigay ng pag-asa at lakas sa panahon ng ating mga kalungkutan at panahon. Do not bring us to the test, but deliver. Kanina sa libing ni Bea naramdaman ang pinakamasakit na yugto ng kanyang paglisan. Batid ng ina ni Bea na walang pwedeng sisihin sa nangyari sa kanyang anak. Pero mas malinaw na sa kanya ngayong sa gitna ng putukan ng bagong taon, pwedeng manggaling ang peligro kahit saan. Hindi lang nila sukat akalaing kukunin ang kanilang anghel sa pinakadipang karaniwang paraan. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Meron po tayong balita mula sa bansang Spain. Pumarada ang mga makukulay na mga float para sa taunang pagdiriwang ng gabi ng Epiphany. Yan po yung pag-alala sa pagbisita ng 3 haring mago sa sanggol na si Jesus. Namangha ang libo-libong chikiting sa panonood. May babae na nasa malaking balloon ball. Yan, sa loob yung babae yun, no? May mga clown, mga juggler, may sirena. Nagmarcha rin ang mga gansa. Pero ang mga bida, syempre, ang tinatawag na 3 wise men, sina Melchor, Gaspar at Baltasar, sakay ang kanilang magarbong float. Ginaganap ang King's Holiday kung tawagin doon tuwing 5 ng Enero. Chika Minute! Mula sa pagiging beauty queens, mag-aala concert queen na nga ba sina Miss Universe Philippines Venus Ra at 2010 Binibining Pilipinas International Krista Kleiner? Magtatagisan kasi ang dalawa sa kanilang kauna-unahang Valentine concert. Makichika kay Nelson Canlas. Ilang beses ding inintriga sina Miss Universe Philippines Maria Venus Ra at 2010 Binibining Pilipinas International Krista Kleiner. Ngayong Valentine's, magbubuno ang dalawa. Magtatagisan ang galing sa pagkanta sina Venus at Krista sa kanilang kauna-unahang Valentine's concert kung saan kasama nila si 2010 Miss Resorts World Wendy Tabusala at ang international balladeer na si Christian Bautista. Sa pictorial nila, nagbibiroan at nagtatawanan pa sina Venus at Krista. Ang tagal-tagal na nun, mag-iisang taon na. And I think, alam niyo yun, parang yun nga, as what Krista said, parang hindi naman dapat talaga kami pinag-aaway nila. We're both winners of the same pageant. We're teammates. For us, we have this sisterhood through Binibining Pilipinas. And hopefully people can finally realize that they should drop all yung mga stories na ginagawa nila. Sabado si Venus dahil ito raw ang unang sabak niya sa pagkanta at Resorts World agad ang venue. Alam din daw ni Venus kung gaano katindi mag-perform si Krista. Si Krista, napanood ko yan maraming beses. Binibining Pilipinas pa lang, Julio Iglesias. Sobrang galing ni Krista. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Dahil Valentine's nga ang concert nila, special guest ni Krista ang boyfriend niyang si JR na manonood lang sa audience. Si Venus naman, darating kaya ang napapabalitang non-showbiz na manliligaw niya? Hindi po totoo na may nanliligaw. Nagtataka nga ako kung bakit wala. Pero okay lang po yun. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Masaya at maingay. Ganyan kung salubungin natin ang bagong taon. Ngunit sa halip na naggaganda ang fireworks, ang pumailan lang sa kalangitan, walang tigil na pagbagsak ng ulan ang naging simula ng 2011 sa mga taga Surigao del Sur. Sa ngayon, malawak ang pagbahana ang naranasan ng ating mga kababayan doon. Ang GMA Kapuso Foundation agad nagtungo sa Surigao del Sur para mag-abot ng tulong. Malakas ang ulan na sumalubong sa aming grupo sa Surigao del Sur. Walang tigil na pag-ulan na nagpalubog sa halos 12 bayan ng lalawigan. Bagamat taon-taon kong bahain ang Surigao del Sur, ngayon pa lamang sila nakaranas ng ganitong kalawak na pinsala. Malaking tingong ko pang dagok sa developmental efforts ng probinsya kasi alam naman nyo naman na kami, we are one of the poorest province in the country. Ito ay makakadagdag na naman ito sa problema namin. At dahil dito agad tumugon ang GMA Kapuso Foundation. Namahagi tayo roon ng makakain na maipantatawid gutom ng ating mga kababayang nasalanta. Malaking pasalamat na ako, Joy, sa GMA Foundation, GMA Kapuso Foundation,
because they were the first to respond to our needs. Dahil sa malawakang pagbaha, kinailangang lisanin ang nawasak na tirahan at unti-unting ibangon ang nasirang kabuhayan. In every calamities, we need to be strong para lang po mabuhay. Maging ang pag-aaral ng mga bata itinigil dahil sinira rin ng baha ang mga gamit sa eskwela. Yung mga libro, wala talaga ma'am, lahat talaga. Pati yung mga yung mga gamit ko, pati chok, lahat nasira talaga. Kung sino po yung may tutulong sa amin, maghingi lang po ako ng mga para pandagdag lang sa namin, yung mga devices, yung mga stop toys na para gamitin sa instructional materials para gamitin sa pagtuturo ko. Ngunit sa kabila ng pagkasalanta, ilan sa ating mga kababayan patuloy pa rin sa pagkayod para mabuhay. Ano dati hanap buhay nyo? Farming. Pagkagay itong baha, nagbangka. Namamangka. So, pagbaha lang to, pero pagbaha lang. Hindi pa tiyak kung kailan makababangon ang Surigao del Sur, pero bilang mga Pinoy, ang ating pagmamalasakit ay magpapatuloy. Sobra-sobra talagang pasasalamat namin kasi kung hindi kayo nakarating dito, siguro wala kaming makain. Maraming salamat po sa Cebu Pacific Air na nagatid sa mga pinamahagi nating relief goods. Ganon din sa lahat ng nakiisa at patuloy na tumutulong sa Operation Bayanihan o ang Relief Operation Project ng GMA Kapuso Foundation. Samantalang sa mga nais magpaabot ng tulong, gaya ng pagkain, mga iba't ibang gamit at damit, magsadya po sa aming tanggapan, maaari magdeposito ng donations sa aming mga bank account o kaya ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Up next, fiancé ni Prince William na si Kate Middleton, cover girl ng isang sosyal na magazine sa UK. Iwamoto nawala sa limelight dahil buntis daw. At Solen Yusaf nagkwento tungkol sa bonding nila ng Glee star na si Mark Salling sa Boracay. Meron bang dapat ikaselos si Richard Gutierrez? Huwag palalampasin yan dito sa 24 Oras.